Galing na kuya magmotor ah. GTR, uy! Nakatingin ako sa GTR. So, pinaka-pogi sa lahat. Miss Roxanne sa Ducati. Unang upo sa scrambler. Pinakamakabak. So kita nyo yung test ride ng Ducati, di ba? Very organized. Uy, namatayan. Oo nga, no? Ganda nitong panigali dito. Naka-turmy po. Woo! Woo! Miss Roxy of Ducati. So ito yung one cylinder na bago ng Ducati. Uy, may quick shifter. Sarap. Uy, ma'am, relax ka lang. Miss Roxy, di ba dito? Umuwi na siya. Tara, dito tayo. Uy, grabe oh. Uy, grabe. Good morning guys, Motolon here and we are back with another vlog. So for today's video guys, breakfast ride tayo sa may Katips. And pupunta tayo sa event ng Ducati para mag-test ride ng kanilang bikes. Pagpasensyahan nyo na, ang ingay ni Stray Paul sa background pero cold start yan kaya medyo maingay. And after that, punta tayong MV Agusta dahil meron silang ilalabas na 1 out of 1 na MV Agusta bike dito sa Pilipinas. So, very rare yun and very rare chance siya makita in person. So, puntahan natin. So, tara guys, samahan nyo ako. Ride tayo this Sunday morning. Go guys, medyo mainit na ang araw. Alas 8 pa lang, grabe. Pakainit na. Uy, all good. Let's go. Hindi ko na-unlock yung screen orientation ng cellphone ko. Naka-portrait tuloy siya. Grabe, throttle therapy after a week. Sarap. Init na ng panahon. Taas na ng araw guys. 7:38 pa lang. Normal ba to? Kala ko around 8 pa or 9ish po may init yung araw. Ayan, nag-teleport na tayo sa labas ng expressway. And C5 ang labas natin ngayon. Para C5 na tayo dumaan papuntang Katipunan. Mabilis pag galing kang SLEX kaysa mag-EDSA pa tayo. Namaskan. Nice. Siguro sa future guys, pupunta tayo sa Triumph Specialist. Then paparimap natin tong si triple natin. Lalagay natin yung tune ng RS. Pwede kasi natin palagay yung tune ng RS dito eh. Okay, actually pwede tayo na lang mag-tune kasi may tuner naman na nabibili sa online. Kukonect mo na sa ECU scanner yata ba yan? Kalimutan ko anong tawag dun sa ECU eh. Para makuha natin yung full 130 horsepower nitong motor plus yung 10 horsepower na exhaust, so around 140 horsepower na. As usual, kikitain natin ang tropa natin si Cinnamoroll_N4, also known as Doms. Kitain natin siya sa Shell C5 Pembo. At sabay tayong pupunta sa Katips. Galing na kuya magmotor ah. Okay, check natin kung dito na yung tropa natin. Sure, napaaga ako. Sabi kasi ni Maps alas 8 pa daw eh.
Ako tuloy. Oras pa lang. Yan. Meron muna natin ang beauty ng ating stripol. Stripol. Ang nangyari dun sa belly pan nung nalagay, tsaka syempre sa seat cowl na rin. Yung sa seat cowl tumalim yung dulo. Tapos yung sa belly pan, parang mas nabuo yung itsura ng motor. If you check here, di ba buong buo yung itsura niya? Parang, dati parang kulang pala yung ano, yung sa ilalim. Pero since nagkaroon ng laman yung baba, ayun na, buong buo na yung itsura niya. Parang need natin pa-polish sa future yung Zord natin, pero tsaka na. Kasi sooner or later, magaganyan talaga yung itsura ng stainless eh. Pero kung ginagamit. Wait lang natin sa Cinnamoroll N4 dito, medyo napaaga tayo. Tara. Lagi pre, anak na. Grabe yung banking yun ah. Pogi. Ay, pogi ng kotse. Ito ng 10R niya pre, pure black. Ay, ito na nga yung Temple Drive guys ah. Uy! Dahil GTR. Uy! Nakatingin ako sa GTR. Wala ko, walang humps. Parang yung 10R niya yung green black, pero tinanggal niya yung mga sticker na green. Oo. Panigali V2 lang, wala silang V4. Oo, dyan tayo pre, pasok na. Ayun, nando pre, pag ganun daw. Oo, paharap. Masa ka na? Ano, may husky nga rin na 801 no? May Z9 to. Napay mga tropa ko dito. Dito na tayo sa Ducati test ride. Kita nyo, ang ganda ng mga bikes dito. BMW F900 6R, Z9, Ninja 1000. Tropa, Cinnamoroll N4. Triple natin. Pogi na kapogi. Ayan, 400, 500. Tsaka 4RR yata to. So ayan, gear down muna tayo, tapos kape muna tayo. Dami ng mga motor. Ito pinaka-pogi sa lahat. Talaga Hello. Miss Roxanne sa Ducati. Hello. Yes, ano pre? Sa masaya? Malakas yung torque sobra? Oo. Sige, pre, next ko yan. Ayan, so magti-test ride muna kami ng Panigale V2 tsaka Scrambler. So sa akin yung Scrambler, tapos kay Doms Panigale V2. Yes. Hindi ko nga alam kung saan yung akin eh. Kung yan, ito na, Autostrado. Hindi ko alam eh. Warm up muna. Baka mamaya tumilamsik ako eh. Na-reels pa nga. Yun no, pogi ng V2. Pwede na sir? Sige po. Sir, ito ba yung Scrambler na gagamitin? Okay. Unang upo sa Scrambler. Tignan natin. Okay. Ay, ang relax ng position. Ma-relax sobra pre, hindi ako sanay. Yung triple aggressive eh. Okay. Gilang pre, start mo na. Tapos ang mode, riding mode, Sport. Ay, alam mo, hindi ko na alam paano to i-back. Hindi na ako makaback sa ano, display ng Ducati. Yan, okay. Okay.
Ang relax ng position, seat height, mababa sobra. Okay, let's go. Ang relax naman nito, di ako sanay. So, comment so far sa Scrambler, mainit. Kakastart ko palang mainit na, tapos relax yung handlebar. Yung harap medyo maikli, pero pogi. So kita nyo yung test ride ng Ducati, di ba? Very organized. May mga nagmamando pa ng traffic. Wala lang quick shifter tong Scrambler na pinatest ride nila sa akin, pero pwede ka magpalagay ng quick shifter dito. Ganda ng tunog ah. Uy, grabe! Pumuputok pa, nag-quick shift. Ay, na third gear 130, not bad. So mabilis sa Trident to. Pumaputok-putok pa. Hindi siya masyadong mainit pagka mabilis yung takbuhan. Ganda nitong Panigale V2, naka-turmy po oh. Bomba nga dyan pre, bomba nga. Woo! Yan ka na naman pre, parang para sa Daytona dati. Nahihirapan kay Liko. Uy, namatayan. Ganda ng suspension nito. Grabe, pagka nalulubak ako, sakto lang nagbabounce na siya ng konti. Very relax yung position. Ganda yung makina. Very high revving. Ganda rin ilin. Ayos ah. Ang pogi nitong Panigale V2. Tingnan nyo yung pit to. Ganda. Oo, syempre pre, mas mahal din yan eh. Second gear, maabot ng 100. Nice one. Okay yung engine brake nito. Ganda rin. Grabe RV oh, pumuputok-putok. Ah, one way pala to. Kala ko two way, kaya nga. Grabe yung hypermotor do. Grabe! Lakas ng torque. Grabe pag piniga. Sarap. Uy. Oo nga, tumatalon yung hypermotor. What? Kala mo di one cylinder tong hypermotor di. Lakas eh. Oo, naku, mukhang budol ka sa Ducati pre ah. Lakas ng torque nito sa second gear. Pagka ginas mo siya sa second gear, sobrang lakas ng torque. Tsaka ang ganda ng suspension, napaka bouncy. Though sa track, ewan kung maganda yung bouncy suspension, pero sa street maganda. Comment so far sa Scrambler, maganda. Wala akong reklamo. Nakatingin din ako sa floor, mamaya may humps na naman dito. Tinatulunan lang kasi nung naka-hypermotor, di ang daya eh. Grabe, sarap. Pogi. Woo! Sarap! Sarap! Tama, mapa-upgrade tong si Doms ng ano. Panigale V2. Grabe, naka-hypermotor do, dire-diretso, ina-offroad. Pero parang yung throttle niya, ewan ko dahil sa mode ko, hindi ko na set na maayos, pero may delay ng konting-konti lang naman. Hindi katulad ng delay sa Trident. Naka road Evo ako. Dapat Sport Evo pala sinelect ko. Kaya siguro may delay ng konti throttle.
Pero so far, mas maganda ng dihamak yung performance nito sa road kaysa sa Trident. Parang sa street triple tong hirap ano yun eh. Hirap i-kickstand. Ay. Bibili na yan. Kaya nga eh. Dalawa lang eh. Okay na muna siguro yan. Ha? Ganito na kami. Pag kami nagpalpitate ah. May natumbahan. Ducati Monster. Huwag ka mag-brake. Huwag ka mag-brake. Pag lumili mo. Ha? Kamali ako. Don't use the wrong. Walang wala ganong damage. So, andito ako today together with Miss Roxy of Ducati. Hello guys! And ask lang natin yung question, Miss Roxy, bakit sa tingin mong pipiliin ng mga tao ang Ducati over other brands? Siyempre, kung gusto mo na ng, ng end game, Ducati na. Gusto mo ng power, speed, quality, and all. Mag-Ducati na kayo. Saka yung community namin, masaya. Naging yun guys ha, so Masaya. Laging may event. Invite ka ulit namin sir sa next event. Ah. Okay, sabi niya na. So pag bumili kayong Ducati guys, si Miss Roxanne lagi niya makakasama. Hello, paki-like yung page ko na Ducati Bikes by Roxanne. So then, pag nag-message kayo and interested kayo sa Ducati bikes, ayun, magme-message ka agad ako sa'yo. Saka yung mga demo bikes, ako din yung i-ask nyo. Okay. Nice to meet you, Miss Roxanne. Thank you. Okay sir. Ayan, Hypermono. Okay, second test ride ng motor, Hypermono. Unang upo. Taas yata nito. Ay, ang taas ah. Okay, dapat to 1 foot down lang. Yung paa ko, pag nakaba parehas, grabe, tipi toes oh. Okay, on. So ito yung 1 cylinder na bago ng Ducati. Yung Hypermotor nila na line. Naka ABS 3 to. Okay, so tunog 1 cylinder nga talaga. Yan si Miss Roxy, shout out Miss Roxy from Ducati. Kasabay natin sa test ride natin ngayon. Hindi ko alam bakit naka engine warning to, pero tingnan na lang natin. Mataas yung manibela niya pero hindi masyadong relax. Sakto lang. Ito kasi mataas upuan. Yung scrambler masyadong mababa upuan, feel ko para sa akin. Nakakaya pag namatayan ka pag unang andar mo dito. Naka-video lahat. V2 MTS Italia Jet sa harap. Okay pre. Bah, bilis mag-drive ni Miss Roxy ah. Bilis ang marangkada. Ang taas nito. Medyo nakaka-awkward pag dalawang paa. Tignan mo yung paa ko pre. Sobrang taas. Mataas pa to sa triple ko eh. Uy, may quick shifter, sarap. Auto blip, meron din. Woo! Sarap nito ah. Ang smooth nga ng quick shifter. Try natin mamaya pag high rev na tayo. Kamote pa na to eh. Grabe naman yun sir, pinapakitaan tayo. Uy ma'am, relax ka lang. Hindi ka mahabol. Grabe, sobrang nimble. Kaya din erangkada dito. So as expected, mas mahina ng konti yung power niya sa Ducati Scrambler. At yung RPM niya doesn't rev as high. Pero sarap pa rin na feeling. Grabe, para sa 1 cylinder, umaabot ng 60 km/h. Bilis nun ah. Miss Roxy, di ba dito? What? Umuwi na siya. Tara, dito tayo. Woo! Lakas ang torque nito.
Grabe! Woo! Okay. Ganda ng power. Uy, grabe oh! MTS. Kaya nga eh, tira mo yung MTS tumatalon lang sa humps oh. Grabe naman tong putok nito. Grabe, ako na mamamaril eh. Alam mo, utot tong exhaust nito. Nakakatawa eh. Okay pre. Ang sarap man tumayo dito. Pero ang liit ng foot peg. Uy, grabe. Ayos yun. Ay. Let's go! So as a one-cylinder bike, of course may expect nyo na medyo ma-vibrate talaga siya. And di naman talaga mawawala yung kasi one-cylinder bike, di ba? Ano na talaga ng one-cylinder bike yun eh. Characteristic na talaga ng one-cylinder yun eh. It's a thumper bike, ang tawag nila. Oh. Oh. Pero ganda ng riding position. I guess mas na-excite ako na i-try yung yung hypermotard na V2. Kasi feel ko mas bagay sa akin 'yan. Feeling ko mas mataas yung upuan nun, tsaka syempre mas mahirap i-drive dahil mas mainit din kasi V2 na eh. Pero so far ganda ng riding position nito. At bad na rin yung tunog niya para sa one cylinder. Pero syempre di mo tatanggal yung medyo tunog. Underbone talaga siya kasi one cylinder lang. Pero so far satisfied ako dito para sa one cylinder na bike. I think this is one of the most powerful one cylinder bikes now in the market. Oh. Oh. Konting pigala. Umaangat ng konti. Pero huwag na natin iwili dahil hindi naman sa tropa natin to. Baka pagbayarin pa tayo ng Ducati dito. Taas. Okay sir, thank you po. Good experience tong hypermotard overall. Sabi sa inyo, siya lang yung unique sa market ngayon kasi siya lang yung one cylinder na ganyan. Miss Roxy, bumalik ka agad ah. Hindi ka na mamikot. So, sa mga na-test ride ko guys, kamusta? So, I've test ridden two bikes. So, una is yung Ducati Scrambler, and pangalawa is yung Ducati Hypermono or Hypermotard na one cylinder. So out of the two, may different silang characteristic. So una is yung Hypermono, which is very rowdy, and it's a very torquey bike, very magaan, very playful. Kahit hindi ko pa siya nawiwili, alam ko na wheelie monster, may wheelie machine yung motor na yon. And hindi ko na ginalaw yung technology masyado kasi alam niyo naman pag Ducati, sobrang daming technology noon na pwede i-customize. Pero hindi natin ginalaw yun guys. And pangalawa naman is yung Ducati Scrambler. Mas high revving siya kaysa sa Ducati Hypermono syempre kasi V2 siya. Mas malakas yung makina, 800cc. And then walang quick shifter yung tinry ko na Ducati Scrambler. Pero I have to say, it really performs well on the street. Yung suspension niya maganda. Very very plush yung suspension niya, and then very high revving siya. Actually, if you've seen my video kanina, parang first gear niya maabot na 70 or 80. Sayang kasi last month daw, July, nagkaroon ng sale ng Ducati. Nagkaroon ng introductory price ang Scrambler na bago ng 599,000 lang, sabi ni Miss Roxy. And ngayon balik na siya 700k. And I have to say it's one of the better retro bikes that I've tried na nasa middleweight segment. Ngayon, tatanong ko, is it better than the Trident? Sa performance wise, yes, mas maganda siya sa Trident, pero medyo pricey rin siya compared sa Trident. Kasi Trident 500, di ba?
hindi na naka-promo yung Ducati, nasa 700k na siya. And it's up to you kung iisipin nyo na worth it ba yung price niya. Pero para sa akin okay yung presyo niya. Ngayon, punta tayo sa Hyper Motor na 1 cylinder. It's a very very rowdy bike, and it's a unique bike. Kasi ngayon sa market parang bukod sa KTM, some KTM bikes, it's one of the bikes talaga na ano siya, na ganoon lang ang characteristic, na mataas yung CC tapos 1 cylinder. Besides the 801, hindi ko na alam kung ano pa yung ibang bikes na 1 cylinder din na ganun, na very torquey. Again, thank you kay Miss Roxy sa pag-accommodate sa amin sa test ride na to, and very very nice to meet you. Pag ipapaschedule tayo sa kanya ng test ride, sabi niya pwede daw kahit na Sunday, gagawin niya ng paraan, pupuntahan niya tayo para lang makapag-test ride tayo. So shout out to her. Again, nalink ko kanina yung Facebook page niya, and just give her a follow and a chat if you want to inquire about Ducati bikes. Pero yun lang guys, if you've watched till the end, as always, maraming salamat po sa panonood. And if you like this content, huwag kayong mag-alala, sa tamang channel kayo. So comment down below guys kung tingin nyo okay ang Ducati para sa weekend bike, kasi ang Ducati hindi naman talaga pinang-everyday bike unless sobrang yaman, no? So ayun lang guys, thank you ulit, maraming salamat. Hanggang dito na lamang, see you sa next content. Motolon out. Sarap talaga ng Street Triple, hindi ka papalit to guys. It's the perfect bike for me. Goodbye.